down, O Lord, and split the skies. Come make the mountains quake. You are the fire that kindles us, that makes the goddess shake. Thank you, a God who laughs and never does what always Come down, O Lord, and rend our hearts. Come down, O Lord, revive. We rouse ourselves, take hold of you. Come down and show us Christ. All like one who is so clean, so righteous to we fade away just like a leaf, but your tempest is true. We have continued long in sin. Will you reach down to save? You are the potter of our lives. Come now, reshape your way. Come down, O Lord, and rend our hearts. Come down, O Lord, revive. We rouse ourselves, take hold of you. Come down and show us Christ. Remember not our former sins, all that we are due. We are the people of your name. Return us back to you. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to lift up, God, I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take it, seal it for thy courts above. Come down, O Lord, and rend our hearts. Come down, O Lord, revive. We rouse ourselves, take hold of you. Come down and show us Christ. Okay, maraming salamat po sa tanging bilang na yun. Ano po, napakaganda na mensahe ng awitin. Come down, O Lord, and rend our hearts. Come down, O Lord, revive. Okay, nawa ay ngayong umaga sa ating pong patuloy na pakikinig ng salita ng Panginoon, pag-awit ng mga papuring awit sa Kanya ay ang ating pong mga spirito, ang ating pong mga buhay ay sisigla. No? Hindi lamang once in a while, kundi ito po ay patuloy na sisigla as we expose ourselves, our lives to God's Word. Ngayon pong umaga, ngayon pong umaga, atin na pong buksan ang ating pong mga Bibles sa Matthew chapter 9 verses 35 to 38. Hinili ko po bawat siya na tayo po ay magsitindig. At sasabay po sa akin ang mga lalaki, sasagot po ang mga babae. Basahin po natin ito ng sagot-sagutan. Matthew chapter 9 verses 35 to 38. Men, ready? Begin. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness.
When he saw the crowds, he had compassion on them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few." As the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita at tayo po manalangin. Panginoon, salamat po muli sa panibagong buwan na binigay mo sa amin. At sa amin pong pag-uusapan sa buong buwan na ito, tulungan mo na makita namin kung ano gusto mong gawin namin at ipamuhay po namin sa pamagitan po ng pakikinig namin ng iyong salita. Kaya Panginoon, kung paano mo kami sinamahan bawat linggo, paano mo kami tinuruan bawat linggo, yun din po nawa ang gawin mo sa amin ngayong buwan ng March. Lord, linisin mo ang aming puso, ang aming po mga isipan, para maging malaya ang banal na Espiritu na turuan kami at kami rin po ay maging malaya na makatugon sa anumang udyok ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Samahan na kami sa aming pag-aaral. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakakaupo na po kayo lahat. Meron po akong article na nabasa. At ito daw po ay, itong article na ito ay tungkol sa reaction natin, 4 na reaksyon natin pag nakakakita tayo ng aksidente sa daan. Alam niyo ba may 4 na reaksyon pagka nakakita ka ng aksidente sa daan? Okay, ang unang reaction pag nakakita ka ng aksidente ay yung tinatawag na onlookers or mga usi. Usisero at saka mga usisero. Tumitingin lang. At ang nakakainis sa mga to, nagkokos sila ng traffic. Di ba? Nakakaabala. Pero syempre, di ba tayo naranasan din natin yan sa ating mga driver. No, pagka, bakit kaya ang traffic? Pero pag nakita mo na may nagbanggaan pa sa bandaron, no? Pagdaan mo, medyo mag-slow ka din, no? Magtingnan kung gaano kalala. So, ganyan daw ang unang reaction ng isang tao na nakakita ng aksidente. Ang pangalawang reaction ay tinatawag nilang indifferent or deadma. Ano? Deadma. Walang pakialam. No? Tuloy-tuloy lang. No? May tumaob na sasakyan sa likod niya. Dire-diretso lang siya. So may mga ganun. Ganun ba kayo? No? Pagka may nagkakagulo, dire-diretso lang kayo. Busy ako. Wala akong time. No? Wala akong time makigulo dyan. Diba? So, yan ang ibang pangalawang reaction ng mga tao. Third, ay yung police. Ano ibig sabihin pagka police ka? Nagre-react. Ito, ang police. Sino ang mali? Sino ang dapat sisihin dito? O niyo? Sino ang may sala? Sino ang may bayad? Dapat magbayad. No? Sino ang absuelto? Minsan ganun tayo, di ba? Pagka nakakita tayo ng banggaan, yun ang iniisip natin, mali ito. Nakikita agad niya kung sino yung nagkamali. So, yun daw ay parang pulis, no? Ang reaction. Okay? And then, ang pang-4 ay Samaritans. Pagka sinabing Samaritans, ito yung kahit hindi mo kakilala, kahit hindi mo kaano-ano, tutulungan mo kasi nakita mo na nangangailangan siya ng tulong. No? Ito yung hindi ko alam kung na-experience yun ano. Ang traffic, ito yung tao na bababa sa kotse at siya mag-direct ng traffic. Nakakita na ba kayo ng ganung tao? No? Nagawa na ba ninyo yun sa mga driver dito? Naalala ko si Pastor June. No? Ang traffic doon sa dinadaanan namin sa Batangas. So, ang ginawa niya, kasi walang nagta-traffic, no? Nag-direct ng traffic, bumaba siya. No? Tapos, yun, siguro in few minutes, umayos ang daloy na traffic. Yun ang mga Samaritans. Yung mga kahit walang bayad, no? Kahit na maabala, ay hindi nagdadalawang isip na tumulong. So dito sa 4 na to, alin kaya tayo dito madalas? Madalas, 1 to 3 tayo no? 1, 2, 3. Samaritans, bihira. No? Alam niyo po ba sa Germany, pag nakakita kayo ng banggaan tapos hindi niyo na-report sa 911, huhulihin kayo. Pag nakita sa CCTV na dire-diretso lang kayo,
Kasi yun ang requirement. Basta makakita ka ng aksidente sa daan, kung hindi ka man marunong ng first aid, the best that you can do is call 911 para matulungan. Kaya ingat na ingat talaga yung mga doon, mga driver, no? At talagang ready sila parati na tumulong sa kahit anong paraan na alam nila at kaya nila basta makakita ng aksidente. So, mga kapatid, ngayon pong umaga, ang makikita po natin sa ating pag-aaralan ay the best reaction na dapat natin gawin basta makakita tayo ng nangangailangan. And itong reaction nito, this best reaction, no, was shown by the Lord. No? Ipinakita ito ng Panginoong Jesucristo. Okay? Nung nakakita siya ng mga tao na nangangailangan, ito yung kanyang naging reaction. At nawa sa biyaya ng Panginoon sa pag-aaral natin, no, ng kanyang salita, ngayong buwang ito. Okay? Nawa pagka nakakita tayo ng mga nangangailangan, ang gayahin po natin ay yung naging reaction ng Panginoong Jesucristo. Kaya pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayon po umaga, the compassion of the Christ, of the Savior. Okay? The compassion of the Savior. Ang awa, no? Or ang habag ng tagapagligtas. Okay? Ano bang ibig sabihin ng compassion? Siguro, madalas na natin itong naririnig. Diba? Ito'y palasak na, ito'y cliché na, ika nga. Meron ba kayong compassion? No? Ano ba yan? Naluluto ba yan? Nakakain ba yan? Ang literal daw na meaning ng compassion, kasi itong word nito ay compound word, pinagsama siya, no? Com at saka passion. Yung ibig sabihin ng word ng com ay with, yung passion ay suffer or to suffer. Kaya kung maalala niyo yung movie, The Passion of the Christ, no? The suffering of the Christ ang ibig sabihin. Okay, so the literal meaning of compassion is to suffer together. Okay? To suffer together. Pare-pareho tayong mahirapan. Okay? Pero ayon po sa isang dictionary, ito po ang kanyang definition. Basahin niya po natin. Ready? Begin. The feeling that arises when you are confronted with another's suffering and feel motivated to relieve that suffering. Ito po ang ibig sabihin ng compassion. Pagka nakakita ka ng isang tao na nangangailangan ng tulong, nahihirapan sa kanyang buhay, nararamdaman mo din. No? Kung siya'y nalulungkot, kung siya'y umiiyak ka din. Di ba? Meron ba sa inyo yung pag nakakita ng umiiyak, tumatawa, tuwa ka? Yes, napaiyak ko din ito. Di ba? Ang tunay na mahabagin, na tao ay yung pag nakakita siya ng isang tao na nangangailangan, isang tao na dumadaan sa kapighatian. Ganun din ang kanyang nararamdaman. Pero ito pa ang added meaning. Ang sabi niya, and feel motivated to relieve that suffering. That suffering. So, hindi lang ikaw nakakaramdam, hindi mo lang sasabihin ng, I feel you, Brad. Nararamdaman kita. Naiintindihan kita. Hindi lang yun ang sasabihin mo sa isang tao na nasasaktan, kundi tutulungan kita. Tutulungan ko, gagawin ko, pipilitin ko na makaahon ka dyan. Diba? So ilan po sa atin ang may ganung attitude? Pagka nakakakita tayo ng tao na nangangailangan. Hindi lang tayo naaawa, kundi tutulong tayo para ma-relieve yung kanyang nararamdaman. At ito po ang nakita ng Panginoong Jesucristo nung makita niya yung mga tao. Dito po sa Matthew chapter 9, kung babasahin niyo po itong buong chapter, ang dami niyang ginawa dito. Nagpagaling siya ng lumpo. Tinawag niya si Mateo. Pinagaling niya yung namatay na bata at saka yung isang may sakit na babae. At siya ay nagpagaling at nagpagaling ng maraming may sakit, nagpagaling ng may bulag, ng mga bingi. At dahil sa ginagawa niya yun, ang daming pumupunta sa kanya, sumusunod sa kanya, at nakikinig sa kanya.
So finally, nung sobrang dami na sumusunod sa kanya, tinignan niya itong mga tao. At yun ang nakita niya, na talagang he felt compassion sa mga tao ngayon. Na talagang wala silang pag-asa, no? Wala silang mapupuntahan. Nangangailangan po sila ng tulong. So, dito po, sa ating pag-aaralan, sa Matthew chapter 9, verses 35 to 38, kung babalikan natin itong mga talatang ito, nung makita ng Panginoon ang mga tao na sumusunod sa Kanya, ano, at nung nagkaroon siya ng compassion sa kanila, ang sabi niya sa verse 37, then He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. So, makita po natin dito yung naramdaman ng Panginoon, yung compassion, gusto niyang tulungan. At ito sa verse 38, ito ang tulong na kanyang ibinigay. You ask the Lord of the harvest. Mag-pray. Nakakapagtaka, bakit kaya yun ang kanyang sinabi? Hindi niya sinabi, humayo na kayo. Pero sabi niya, mag-pray. Tumawag kayo sa Diyos na ang Panginoon ang mag-send ng workers or ng laborers. Alam niyo po, kaya po naawa ang Panginoon at bakit nagkaroon siya ng ganun pong solusyon. Meron siyang 3 bagay na nakita sa crowd. At nawa mga kapatid ngayong umaga, kung gusto po nating maramdaman at gawin kung anong ginawa ng Panginoong Kristo, my prayer this morning is that we will also see what Jesus saw that day. That we will also feel what Jesus felt that day. Sapagkat hanggat hindi po natin naririnig yan, hanggat hindi po natin nararamdaman at nakikita ang mga nakita ng Panginoon, hindi tayo mag-i-involve. Itong mensahe natin ngayong umaga, ito ay added information lang sa buhay natin. Walang mangyayari. Hindi ito tutubo sa ating pong mga puso. At lalo tigit, this will not transform us. Ano? Kumbaga, ang ating pong buhay, halimbawa ay pumasok kayo dito na maraming katanungan, kung hindi po natin makikita, mararamdaman yung naramdaman ng Panginoon Kristo, lalabas po kayo dito na marami pa rin kayong tanong. Kung kayo po ay nasa stage 1 pa lang ng Christian life nyo nung pumasok kayo dito, kung hindi po natin ito makukuha, maririnig, nasa stage 1 pa rin tayo paglabas. Pero kung ating po papakinggan, papanalangin sa Panginoon, na makita, maramdaman natin kung ano yung naramdaman at nakita ng Panginoon, then this message will transform us. Okay? We will never be the same after this. Okay? So, ano yung 3 bagay na nakita ng Panginoon? Nung tinignan niya ang crowd, bakit siya nagkaroon ng compassion? No? Bakit niya sinabi na mag-pray kayo na magkaroon ng mga workers? Okay? Una, he saw lost souls. No? Nakita niya na yung mga taong sumusunod sa kanya, nakikipagsiksikan, no, na makita siya, ay mga naliligaw ng landas. Alam niyo, pagka hindi natin nakita ang isang tao na naliligaw ng landas, hindi niyo tutulungan, di ba? Parang, mas magaling ka pa nga sa akin eh. Mas marunong ka pa nga sa akin eh. Mas maayos pa nga buhay mo sa akin eh. Di ba? Mas mabait pa nga. Alam niyo ba na may mas mabait, may mga unbelievers na mas mabait pa sa mga Christians? Nakita na ba kayo ng gano'n? Nung ako, marami ako nakakita ng gano'n. Di ba? Mas mabait pa. Pero, sa kabila ng mga kapatid, tandaan niyo, kung ang isang tao, sa kabila ng kabaitan niya, hindi pa rin kilala si Jesus, yun ay ligaw pa rin. Siya ay mapapahamak pa rin. Diba? Alam nyo, nung nag-share po ako ng gospel, from Navotas hanggang Muntinlupa, ay doon ko nakita, ito yung sabi ko nga sa Panginoon, Lord, sana turuan mo naman ako ng panibagong bagay sa gagawin ko ito. And I realize na talaga ang mga tao ay naghahanap
no, ay ready makinig sa salita ng Panginoon. The reason why these people remain lost, no, ay dahil we are silent. Hindi tayo tumitingin, hindi tayo pumupunta. Kung inyong mapapansin, ang Panginoong Jesucristo, doon sa verse 35, He went to the village, no, to the synagogues, no, to the towns, and preached the gospel of the kingdom. Mga kapatid, ngayong umaga, ito marahil ang nagpapahirap sa atin. Parang lagi natin iniisip, pag mag-share ng gospel, a-absent, di ba? O kaya magre-resign sa trabaho at pupunta sa malayong lugar. Well, mga kapatid, ngayong umaga, if God is calling you this morning to a full-time ministry, a full-time service, then that's what you should do. Kailangan mo mag-resign. No? Kasi hindi ka pwedeng mag-full-time sa work mo and at the same time mag-full-time sa ministry. Mahihirapan ka. No? Kung tinatawag ka ng Panginoon to a full-time ministry. Okay? Pero kung hindi ka naman tinatawag ng Panginoon sa ganon, no, your workplace, no, yan po ang field. No? Marami kang kasama dyan ng mga lost people. Diba? Kaklase, teachers, kabarkada, no, office mates. No? These are lost people. No? Nasubukan nyo na bang tingnan sila? Nasubukan nyo na bang pakinggan sila? No? Nasubukan nyo na ba na alamin kung ano ang hinaing nila sa buhay? For sure marami. For sure marami. Kasi, kimentuhan kami kanina ni Rovi, no, tungkol sa mga reunions. No? Na pagka may mga reunions, minsan, pagka ako kausap nila, dahil alam nila akong pastor, puro tungkol sa problema sa buhay pinag-uusapan. Mga seryoso. Mga seryoso ba? And you will be shocked sa mga pinagdadaanan ng mga ito. Well, hindi naman ibig sabihin na porket ako ay nakakilala sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, wala rin akong struggle sa buhay. Marami din. Kaya nga, nagkiklik kami nung gustong mag-usap ng about life. Kasi marami rin ako pwedeng i-share. No? Lalo na kami, sa edad namin, pinag-uusapan na namin ay mga health issues, no? Mga anak, ako wala pa akong apo pero yung mga kaklase ko, nung high school, may mga apo na sila ngayon, no? So yun ang mga pinag-uusapan na namin. No, hindi namin pinag-uusapan yung mga crush namin, yung mga ex namin, wala na. Kundi yung mga nangyayari na talaga sa buhay namin. Okay? A lot of people are lost. No? Last week, pinag-usapan natin yung 1040 window, yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, no? Na, kumbaga, part ng mundong ito, no? Halos 3.6 billion ang hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya dito, hindi mo i-share or hindi mo itutulungan ng isang tao hanggat hindi mo siya nakikita as lost. Okay? Ang sabi po dito sa Matthew chapter 35-36, Jesus went through all the towns and the villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. And then sabi pa niya, nakita niya dito, no? Because they were harassed, helpless, like sheep without a shepherd. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng harass? Let's say nyo dito ang laging nahaharas. Ang ibig sabihin daw po ng word na harass dito ay sinking, lumulubog, or nalulunod. Okay? Saan sila nalulunod? Sa demands ng buhay na to. Di ba? Ang hirap na experience na malunod. Ang experience na ba na mapapunta sa sa tubig na parang hindi ka, hindi mo alam kung anong gagawin dahil hindi ka marunong lumangoy. Punong-puno ka ng takot nun. Diba? Kung ano-ano na mga iniisip mo. Yun ang ibig sabihin ng harass. Kasi during that time, panahon ng Panginoon Jesucristo, hinaharas sila ng yung mga Israelites that time. Hindi lang sila hinaharas ng mga religious leaders, hinaharas din sila ng
Roman government. No? Yung mga Roman government, hinaharas sila na magtrabaho, no? Magbigay ng tax. No? At alam niyo noon, may rule. No? Yung pwede na ang isang Roman soldier, kasi ang bigat ng ang bigat ng kanilang anong tawag dito, uniform. Pwede nilang ipabuhat sa isang Hudyo yung kanilang uniform at pwedeng dalhin nung Hudyo yun, yung uniform nila for 1 kilometer. Meron yun. At free yun, walang bayad. Yun ang utos ng government. No? Pagka humingi ng tulong ang isang soldier sa iyo, buhatin mo yung kanyang uniform, hindi ka dapat tumanggi. Imagine that, no? Diba, ikay busy-busy, tapos biglang nakasalubong ka ng oops, pabuhat nga nito. Ang hirap. Diba? And then the religious leaders. Na sangkaterba ang utos na dapat sundin. Na pagka narinig mo yung mga utos na yun, wala kang pwedeng maisip kundi, naku, pupunta ako sa impyerno. Kasi hindi ko masusunod lahat yun. No? Yung mga utos na yun, na itinuturo ng mga religious leaders. Eh kung, alam niyo po ba, sa mga ganitong mga panahon, no, pagka problema mo ang government, alam niyo ba na ang paraan lang para makasurvive tayo is through our faith in God. Pero kung ang religious leader ay iba ang pinapagawa sa'yo, ano na ang mangyayari sa buhay natin? Di ba? They were harassed. And they were helpless. Pagka sinabang helpless, ang ibig sabihin po dito, they are always defeated. They have no chance of winning. For example, sa korte, isang citizen of Rome at saka isang Jewish ang magkalaban, talo agad ang Hudyo. Panalo ang Rome, parang sa Saudi. Diba? Pagka nagkaroon ng kaso ang mga OFW doon, maliban na lang kung sobrang garapal yung ginawa talaga ng Saudi. Madalas, kumbaga ang nananalo ay yung local, no? Kaysa mga foreigners. Nakakalungkot yun, no? Ay, nakakalungkot dito. Imagine, ikaw ay nasa sarili mong bayan, pero talo ka ng mga foreigner, ng mga Roman government. So, nasa ng justice. No? Saan ka hihingi ng tulong? So, pagka may problema ka sa gobyerno, pagtakbo mo sa religious leaders, no? Babakbakan ka naman ng sinunod mo ba to? Sinunod mo ba to? Pag hindi mo yung sinunod, ganito mangyayari sa'yo, mapaparusahan ka. Saan ka pupunta? So, they were helpless. No? Wala silang patutunguhan. No? Hindi sila mananalo. And then, they are sheep without a shepherd. No? Wala silang leader. Wala silang shepherd. Bakit walang shepherd? Napakadelikado ang isang grupo ng mga tupa na walang pastol. Alam niyo kung bakit? Una, magkakalat yung mga yan. Kung saan pupunta ang mga tupa, mapapahamak po sila. Okay? Pangalawa, walang magpo-provide ng food nila pagka walang shepherd. Sobrang dependent sila sa guidance ng shepherd. Okay? Ang shepherd ang naghahanap ng maraming mga damo. Ang mga sheep, hindi nila alam kung saan marami ang damo. No? Saan safe na lugar. No? It is the shepherd's role. Pero kung ang mga tupa ay walang pastol, ano mangyayari sa kanila? No one will protect them. No one will provide for them. Kaya grabe itong sitwasyon na ito. Mga kapatid, as we look at the crowd, sana maisip natin ito. These people are harassed, helpless, and without a shepherd. Nung makita ito ng Panginoong Kristo, nagkaroon siya ng matinding awa. At gumawa siya ng paraan para matulungan sila. Mga kapatid, ngayong umaga, binigyan tayo ng Panginoon ng paraan para matulungan sila. Nasa ating pong mga kamay, nasa ating pong mga buhay. Ano po? Pinagkalooban tayo ng Panginoon. Hindi ito buhat sa atin, ito po ay buhat sa Panginoon. No? Binigay sa atin
para itulong sa mga naliligaw ng landas. Ngayong umaga, may natulungan ka na ba na isang tao na naliligaw ng landas? Meron ka bang natulungan na? Meron ka bang ipinapanalangin sa umaga ito na nawa ang bahaginan mo ng salita ng Diyos? Okay? So, yan po ang gusto kong makita natin. Ang sabi dito sa Matthew chapter 7 verses 13 to 14, saan patungo ang mga naliligaw ng landas? Basahin niya po natin. Ready? Begin. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it, but small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Pansinin niyo to, no? Wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. Pagka maluwang ang daan, ano ang ibig sabihin nun? Ano, papagawa ka ng daan, tapos nilakihan mo. Bakit? Bakit mo lalakihan? Dahil maraming dadaan, no? At bakit maliit lang ang gagawin mong daan? Bakit iskinita lang? Dahil kukunti lang ang makakaraan. Dito, sabi dito, malaki ang daan papunta sa destruction. Ibig sabihin, maraming mga taong mapapahamak, mga kapatid. At kung hindi tayo kikilos, kukunti ang mga katangko ng tamang daan. Kumbaga tayo po ang arrow, no? Sana tayo ay maging arrow na magsasabi na this way please. No? Tayo magiging road sign na please don't enter. This way please. Tayo magsabi, no, yung buhay po natin, yung ating po mga sinasabi sa mga tao, ang maggabay sa kanila na lumapit sa Panginoon, na pumunta sa Panginoon. Okay? Every time na makikita tayo ng mga tao, sana yun lagi ang kanilang nakikita sa atin. This person will lead me to Christ. No? This person will not lead me to destruction. Okay? Kung halimbawang ipapadescribe ang inyong mga buhay, at tatanungin natin yung mga nakapalibot sa inyo, ano kaya ang kanilang sasabihin? Paano kaya nila tayo i-describe? No? As classmates, as office mates, no? Or as an office mate, as friend, as neighbor, ano kaya sasabihin nila sa atin? Diba? So mga kapatid, tandaan po natin ito. Marami ang papunta sa impyerno. Kaya sana, no, ay sa biyaya ng Panginoon ay gumawa tayo ng paraan na mabawasan naman. Okay? So, yan po ang talata na makikita natin. Ang sabi sa Matthew 14:15, as the evening approached, the disciples came to him and said, "This is a remote place, and it's already getting late. Send the crowd away so they can go to the villages and buy themselves some food." Ito po nakakalungkot na attitude lagi natin sa mga lost people. Send them away. Ano? Kasi, sabi niya, so that they can go to villages and buy themselves some food. Parang ayaw ko, huwag nating tulungan yan. No? Paalisin mo na sila. No? Bahala na sila sa sarili nila. No? Malalaki na sila. Sometimes ganito po ang attitude natin sa mga lost people na nakapalibot sa atin. No? Marahil meron ng iba. O kaya siya na lang ang mag-share. Huwag na lang ako. No? Sometimes we are sending people away. Kung many times sila po ay lumalapit. Meron na nga lumalapit na nga eh. Nagtatanong na nga eh. Diba? Sana pag kami mga nagtanong, ano agad natin, samantalahin natin, let's share our faith. Sabi nung dating NAV director dito, sabi niya, kung gusto mong magkaroon ng opportunity to share the gospel, balikan mo yung GC mo. Halimbawa, GC niyo ng high school. Merong isa o dalawa doon na magpo-post ng mga verses, no? Or mga life lessons
Di ba? May mga ganon. So yun nakausapin mo. Tanungin mo sa kanya, ang ganda nung ang ganda nung quotation na binigay mo. Bakit? Meron ka bang pinagdadaanan? Parang ganon. Bakit mo shinare yun? Kasi, siya sa akin eh. Nakatulong siya sa akin. So, gano'n ang ginawa niya. No, may 50 siyang mga classmates. Siguro, 12 yung kanyang naging contact by just observing doon sa pinopost ng kanyang mga classmates. Di ba? Nagpaparamdam na sila. No? Sometimes hindi mo na kailangan mag-pray na, Lord, i-lead mo ko. Ituro mo yung tao na share ko. Because they are there already. Hindi mo na kailangan pumunta sa mga villages, no? Sa mga synagogues. They are there. Around us. Baka isang di pa na lang ang layo nila sa akin. Di ba? So let's reach them. Okay? Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ang Panginoong Kristo, ito lagi ang kanyang imbitasyon. Yung mga apostles, Lord, send them away. No? At ganoon din tayo. No? Go away. Pero ang Panginoon, ang lagi niyang imbitasyon, come to me, and I will give you rest. Ang sabi niya, all you who are weary and burdened. No? Sino ba dito ang walang problema sa buhay? Sino ba sa panahon natin ngayon ang okay, yung kumbaga ay mabilis makarecover. Lahat tayo may pinagdadaanan, di ba? Lahat tayo ay may kabigatang dinadala. Ang sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. He cares for you. Ang Panginoon ay kumakalinga sa atin. Mahal tayo ng Panginoon. Ayaw niya na tayo po ay manatili na nabibigatan. Na-realize ko nga po sa pag-aaral ko nitong dalawang talata ito. Alam niyo ba kung bakit nananatili ang ating pangamba sa buhay? Because we are not responding to Christ's invitation to come to Him. Dito lang ako. Lord, dito lang ako. Hindi ako lalapit. Kaya tayo maraming anxiety sa buhay sapagkat hindi natin ibinibigay lahat. No? Sabi nga ng isang preacher, binibigay mo nga lahat pero after 2 days babawiin mo ulit. Di ba? Or yung iba, kalahati lang yung binibigay. Kasi akala mo kasi masusolve mo ng sarili mo lang. Hindi po. No? We need to cast all our anxiety, all our cares, all our problems to the Lord. Tutulungan niya tayo na maayos ang mga bagay niya. Kaya mga kapatid, sana katulad ng Panginoong Kristo. Ang Panginoong Kristo, naawa siya. No? He's inviting everyone, especially the burdened and the weary, to come to Him. No? So tayo po, mga mananampalataya, let us lead people to Christ. Not to us. Kasi wala naman tayong pwedeng magawa. But let us lead people to Christ. Wala nang iba. Not to a new religion, no? Not to a new beliefs, no? But to the Lord Jesus Christ. Sapagkat marirealize po natin, no? Na ang tanging kailangan lang talaga ng ating puso, ng ating pong buhay, ay ang Panginoon. Sabi nga ni Blaise Pascal, there is a hole in our hearts that only Jesus can fill it. Can fill. No? Ang Panginoong Kristo lang makakapuno, no, makakasatisfy ng emptiness na meron tayo sa ating buhay. Hindi pera, hindi relationships, hindi tao. Only Jesus. Okay? So, yan po ang nawa makita natin ngayon. Lost souls. Second, lots of harvest. No? Hindi lang nakita ng Panginoon yung mga lost souls, kundi yung harvest. No? Marami nang aanihin. Ang sabi dito, then He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. So, ito pong salitang ito,
ay figure of speech. Okay? So, hindi yan tulad ng Panginoon ang mga lost souls na ready to listen to His Word sa pamamagitan ng isang, sa atin na sa mga taga-Mindoro dito, no? Sanay tayo sa pag-aani ng palay. Diba? Sanay tayo sa amoy ng palay, ng bigas. Okay? At alam natin ang salitang pag-aani. Diba? So, sabi niya, ang dami nang aanihin. Ang dami ng mga kaluluwa ang ready na makinig sa atin. No? Kaya lang, sabi dito, the workers are few. Kakaunti lang ang manggagawa. No? Kakaunti lang ang mga nag-aani. Naawa ang Panginoon sa crowd. Una, because they are lost. Second, kukunti ang concern. No? Kakaunti ang gusto na sharean ang gospel ng mga tao. Di ba mas nakakaawa yun? Yung may chance, pero ayaw mo ibigay. Di ba? Yung may pagkakataon ka sanang gumaling. Pero yung magbibigay ng gamot sa'yo, nalimutan. Di ba? Nalimutan ko. O kaya, nahihiyang ibigay sa iyo yung gamot. Anong mararamdaman natin pagkano? Diba? Magagalit tayo. O dito, sabi ng Panginoong Kristo, the harvest is plentiful. Ang sabi sa John chapter 4, verses 35 to 38, don't you have a saying, it's still 4 months until harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. No? Huwag mo sabihin na matagal pa ang tag-alay. Kasi kung titingin mo yung mga mata mo, marami na ang pwedeng anihin. No? It's time for harvest. Nasal pa dito, even now, the one who reaps draws a wage and harvests a crop for eternal life, so that sower and the reaper may be glad together. That's the saying, one sows and another reaps is true. I sent you to reap what you have not worked for. Others have done that hard work, and you have reaped the benefits of their labor. Mga kapatid, yung mga nagpagal noong unang panahon ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, yung kanilang mga sineran, tumutubo na siya ngayon, no? Nahihinog na sila ngayon, nahihinog na. Ngayon tayo po, sa panahon natin ngayon, it's time for us to harvest them. Paano yun? Ibig sabihin, when you share the gospel, they will respond right away. Noong unang mga panahon, no, pinapatay ang mga nagsishare ng gospel. Sinusunog. Diba? Tinatalupan ng buhay. Pinapako sa krus. And yet, they did not stop. They kept on going. Yung kanilang family, yung kanilang mga loved ones, yung mga kapatiran. Mas lalo silang tumapang. Mas lalo silang nagpatuloy na magbahagi ng salita ng Panginoon. At lagi ko nga itong sinasabi sa inyo, salamat sa Panginoon sapagkat yung nag-share sa akin ng gospel, hindi siya natakot, no? Hindi siya nahiya na i-share sa akin ng gospel. Kung kaya, nandito ako ngayon. At ganoon din po kayo. Lahat ng nag-share sa inyo ng gospel, thank God, no? Hindi sila nahiya, hindi sila nagdalawang isip. No? Hindi nila sinabi na, hindi pa harvest time. Next month pa. Sabi ng Panginoon, is harvest time. At kung sakali, mga kapatid, sa inyo pag-share ng gospel, ay walang tumugon doon sa inyong binahaginan. Huwag kayong mag-alala kasi sabi dito, baka ang role mo today ay tagapagtanim. Later on, mag-aani ka. Kaya muli kong balik sa inyo yung pag-share ko po ng gospel from Navotas hanggang Muntinlupa. No? 12 souls po yung aking sineran every city. 17 cities po yun. Hindi ko alam kung ano nangyari. No? But I know na one day, may mag-aani dun sa mga yun. Aalagaan sila ng Panginoon. Mga kapatid, bakit kailangan nating mag-involve? Bakit kailangan nating na
makisama sa harvest, no? Kasi, bago yan, sabi ng Panginoon sa Kristo, I must work the works of Him that sent me, while it is day, the night is coming, when no one can work. So, urgent po ito, no? Na tayo po ay mag-involve sa gawain ng Panginoon, sa pag-share ng gospel. Kasi, mga kapatid, ganito, kung hindi po tayo makikibahagi sa anihan, ano po mangyayari doon sa ani na inugdan? It will be spoiled. Masisira siya, mabubulok. Di ba? Pag yung bawang, pagka hindi mo yung inani agad, o kaya yung sibuyas, ano na yan, yung tutubo na ulit yung, yung dahon, no, hindi mo na siya magagamit. Di ba? So now is the time for harvest. So kailangan samantalahin po natin. Because, if not, it will be spoiled. Next, somebody else will do it. Okay? Pagka pinanatili po natin tahimik tayo, halimbawa sa office or sa school, na nahimik po tayo, may ibang grupo, no, na magbabahagi sa kanila. Ay okay lang sana kung yung grupong yun, ang katuruan ay naayon sa Bible. What if kulto ang kuha sa kanila? Di ba? Parang sayang kung na-share nyo sa ano yun. Di ba? Kasi nga, ang mga tao, mga kapatid ngayon, they are searching. No? Sa tindi ng kahirapan, no? Naghahanap po sila ng mapapanghawakan nila. And the best person na pwede natin ipangako sa kanila is Jesus Christ. Sapagkat siya lang ang hindi nag-iiwan, siya lang po ang tapat. Okay? Alam niyo po, ang Muslim is the fastest growing religion in the world. Okay? In the world. According po sa pewresearch.org. No? 24.1% of global population are Muslim. Okay? They are Muslims. No, imagine, ang laki niyan. No? Yung amount na yan. Yung percentage na yan. And then from 2015 hanggang 2060, ang projected population growth ay 32%. No? So, in 45 years, ang populasyon ng buong mundo ay lalago ng 32%. But look at this. Ang mga Muslim, 70%. In 45 years, mag-grow sila ng 70%. So, from 1.6 billion, magiging 3 billion ang mga Muslim sa buong mundo. Ano ba ang pinapaniwala ng mga Muslims? No? Hindi si Jesus ang tagapagligtas. Yun ang clear. No? May iba silang pinapaniwala. And they are the fastest growing religion. Meron akong kaklase, nung elementary, nagpunta siya sa US, and after 3 years, nagkita kami. Ang sabi niya sa amin, ang pinag-aaralan ko ngayon ay different religions. Sabi ko, talaga? So ano ang nakita mo na, na tingin mo ay best religion? So ina-expect ko na nasabihin nila ay evangelical. Ano sinabi niya sa akin? Muslim. Ang lupit ng disiplina nila. No? Ang mabait nila. At gusto ko yun. Di ba? Tulungan sila. Okay? So, parang nalungkot naman ako. Sabi ko, grabe, ganun ka-influensya. Matagal na yun. Siguro that was 30 years ago. Tapos ngayon, no, ganito pa rin ang trend. In fact, ang Europe, nung nandun po kami, meron dyaryo na lumabas na darating ang araw in 20 years time, no? Mapupuno ng mga Muslims ang Europe. Una, biologically. Kasi sa mga Muslims, pwede mag-asawa ng marami. At pwede rin mag-anak ng marami. Ang mga Europeans, ang gusto nila, hanggat maaari, isa lang ang anak. Kung pwede nga huwag na lang mag-anak eh. So, kahit isa lang, kasi pang-abala daw sa bakasyon. Diba? Tapos, papunta doon yung isang grupo na okay lang mag-anak ng mag-anak, okay lang marami asawa. Talagang, ma-overpopulate kayo ng group na. Mga kapatid ngayong umaga, gusto ko pong makita lang natin dito. Kung tayo may mananatili lang sa upuan natin at wala tayong gagawin,
somebody will reap them. Okay? May iba na aani sa kanila. At baka ang aaning yun ay dadalhin sila dun sa daan na maluwag papunta sa kapahamakan. We have the chance, mga kapatid. Bibigyan tayo lahat ng Panginoon ng chance to be part of this ministry. At yun nga, binigyan na tayo, mga kapatid, ng resources, ng knowledge. No? In fact, hindi na tayo kailangan mag-seminar ng kung paano mag-evangelize, paano mag-disciple. Kasi bugbog na ang ating mga puso't isipan yan. Di ba? Ang dapat natin gawin ay lumabas tayo at gawin natin kung anong ginawa ng Panginoong Kristo. Pero panghuli, lack of laborers. No? So ito nga po, lost souls, lack of harvest, and lack of laborers. Kulang na kulang ang mga manggagawa. Ano po? Sabi sa verse 37, but the workers are few. And then sabi dito, ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field. So again, ang tanong, bakit ito ang dapat mong gawin na una? Before you go, you need to pray first. You ask the Lord of the harvest to send out workers into harvest field. Ito po ang dahilan kung bakit kailangan mag-pray po muna tayo bago tayo lumabas. Okay? Sabi sa Ephesians chapter 3, verses 20 to 21. Basahin niya po natin. Ready? Begin. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us, to Him be glory in the church and Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. To Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Alam niyo po kung bakit nahihirapan tayo na magbahagi ng salita ng Panginoon? Sapagkat feeling natin, hindi tayo prepared. Hindi enough yung alam natin. We're just an ordinary person. Walang makikinig sa atin. Totoo naman yun. Hindi tayo ganun ka-prepared. Kaya nga, kung tayo ay mananalangin, hihingi tayo ng tulong sa Panginoon, ito ang kanyang gagawin sa atin. Who is able to do immeasurably more than we all ask or imagine. God will use your lives. God will use your imperfections, your weaknesses, para makakilala ang mga tao sa Panginoon. Okay? Kung inyo po maalala, yung tungkod ni Moses. Okay? Nung nakikipagdebating ang Panginoon kay Moses na, Moses, ikaw ang isusugo ko na magligtas sa mga Egyptians. Doon sa mga nagbabasa sa atin, kasali doon sa ating Bible reading, alam niyo tong kwentong to. Na ayaw ni Moses, hindi ako pwede, Lord. Hindi ako magaling magsalita, nabubulol ako. Alam niyo, sabi ng Panginoon, what is in your hand? Yun ang sabi niya. What is in your hand? At sabi niya, an ordinary staff. Tungkod. Sabi niya, ihagis mo sa lupa yan. Pagkahagis mo sa lupa, naging ahas. Anong point doon? Kahit na may ordinary yung tingin mo ay meron ka, kaya yung maging extraordinary pagka sinunod mo ang Panginoon. Kaya gawin ng extraordinary ng Panginoon yung ordinaryong buhay natin. Ito pa, sa New Testament, siguro na alam niyo yung kwento ng 5 loaves and 2 fishes. Okay? Na galing sa isang bata. Naniniwala ako na mas maliit pa dito sa mga tinapay na ito at mga isdang ito, yung dala ng batang yun. Kasi bata pa, maliit lang eh. Konti lang pwedeng kainin nun. Okay? Pero anong ginawa ng Panginoon? Nung binigay ito sa Panginoon, napakain ito ang 5,000 men. Men pa lang yun ha. Hindi pa kasama yung mga babae at yung mga anak. Kaya according sa mga Bible scholars, ang pinakain ng Panginoon that day sa pamagitan ng 5 loaves and 2 fishes.
Possible na 15,000 or more than 5,000. At ang sabi doon, nakakain sila ng satisfied lahat. Hindi bitin. Busog na busog lahat. Tapos ang nakakabangha pa doon, may 12 tira pa. 12 basket ang tira. Di ba? 5 loaves and 2 fishes, ibinigay kay Jesus. Pero nakakamangha ang nangyari. Ngayong umaga, mga kapatid, marahil meron kayong mas higit pa sa 5 loaves and 2 fishes. Marahil meron kayong mas maganda pang tungkod kaysa kay Moses. Pero hindi yun ang magbibigay sa atin ng kakayahan para maging kabahagi ng harvest. Ang paraan po para tayo ay maging kabahagi, no? At marami makakilala sa Panginoon is when we surrender our lives to Jesus. Kung ang tingin natin sa buhay natin ay napakasimple, ordinaryo, walang kakayahan, maraming kahinaan, you just offer your life to Jesus. Isuko natin ang buhay natin sa Panginoon. And you will see. You will see. Kung anong dakilang bagay ang pwedeng gawin ng Panginoon sa ordinaryong buhay natin na isinubo natin sa Kanya. Ipapakita at ipaparamdam yan ng Panginoon. Kung sa umagang ito gusto nating magbahagi ng salita ng Panginoon, kung gusto nating makibahagi sa harvest, let us surrender our lives to the Lord. At gagamitin ng Panginoon tremendously, immeasurably, ang buhay po natin sa buhay ng mga naliligaw ng landas ng mga tao. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, meron po tayong 3 na nakita ng Panginoon kung bakit nagkaroon siya ng awa at kung bakit gumawa siya ng solusyon. Ang panalangin ko ngayong umaga, makita rin natin itong mga lost souls, makita rin natin na marami ang harvest. No? It's harvest time. No? At makita natin din ang kakulangan ng mga manggagawa. Sana makibahagi po tayong lahat. Dito sa CGBC Satellite, no? Sana hindi lang tayo tagapakinig. Ano? Then after that, tapos na. Sana we will all be laborers for God, no? And laborers of God. Okay? So, sa umagang ito, nawa ngayong week, no? Pag-pray natin, no, na makapag-share po tayo ng gospel. Walang bayad ito, no? At walang magbabawal po sa atin. Okay? So tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa salita mo, sa paalala mo. Madalas na namin itong naririnig. Ngunit, patawarin mo kami kung gaano kadalas namin itong marinig, eh ganun din namin kadalas malimutan or iwasan ang bagay na ito. Una sa lahat, Panginoon, salamat sapagkat nililigtas mo kami. Tinuruan mo kami, ipinakita mo sa amin kung anong dapat namin gawin habang hinihintay namin ang muling pagbabalik ng Panginoon Jesucristo. Panginoon, bigyan mo kami ng katulad ng nangyari, naramdaman, nakita ng Panginoong Jesucristo nung nakita niya ang mga tao. Help us to see the lost people, the lots of harvest, and the lack of laborers. At tulungan mo kami na maging bahagi nito. Sapagkat yan ang plano mo sa amin, yan ang plano mo bago dumating ang Panginoon. Makakarinig ang lahat ng mga tao ng mabuting balita. Mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng mga makasalanan na bumalik Panginoon sa iyo. Salamat po, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tawagin ulit natin ating song.